Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa babalita sa Sayri 47. Mga pulis sa Mabolo nga mitabang pagpaanak sud sa police station Pasidunggan. Mga bagong napili nga barangay ug SK officials sa Lapu-Lapu City nanumpa na sa katungdanan. Dulan 10 bilyones pesos nga balor sa drugas nasakbit sa managlaing operasyon sa Cebu City PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga pulis sa Mabulo nga mitabang sa pagpahimugso sud sa police station, hatagan og pasidungog sa Cebu City Police Office. Ang maong hitabo gidayeg sa daghan nga mga sugbuanon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nitong Biyernes sa gabi, Nobyembre 10, 2023, panampuson nga nahimugso ang usa ka batang babae sa sulod sa Mabulo Police Station. Human nga nabdan na sa pagpanganak ang usa ka mabdos nga babae nga promodizer sa SMCT Cebu. Madto ni Police Major Iranio Regidor, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga pasado alas 5 sa hapon nga panabang ang usa ka lalaki nga magpahatod sila sa labing duol nga tambalanan tungod kay manganakay na ang iyang live-in partner. Sa dihang ilan na untag ang dalhon nagsakay sa patrol car, nibuti ang matod pa ang mabdos nga si Glessy Villarta nga padung na magawas ang bata nga mahinungdan nga ilan na lang kining kahimutan sa sulod sa police station ug gitabangan sa pagpanganak. Human sa manampuso nga pagawas sa bata, narawag sila ng ambulansya aron mahatod sa hospital aron mahatagan og husto nga pag-atiman ang bagong nahimugso nga batang babae. Tungod nini ang kalagkuan sa Police Regional Office 7 nakadaig sa gihimo sa mga police personnel sa Mabulo Police Station na din lang paggukod sa mga kriminal ang mga pulis maantigo sa kini nga mopaanak ang tao. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga dunay usa ka personel sa Mabulo nga registered nurse nga mao gyud ang mitabang sa pagpagawa sa bata. Tungod nini mohatag og pasidungog ang CCPO karong sunod Lunes atol sa flag raising ceremony aron pagdasig sa uban nga mohimo sa igon ug mosaka usab ang moral sa mga pulis sa syudad. Yes, definitely the policeman nakatong the tabang, and maybe we will see if this can also extend to the rest of the other police sa Station 4, kasi kung makita na to ngayon ana ang ilahang binuhatan silang duha, we presume nga everybody is doing the good deeds, so we will try to provide commendation. We will lobby it to a certain city director. I know this is very much appreciated also by our regional director, but definitely the two policemen will be given commendation. Dugan ni Rafter nga ang Mabulo Police Station nitunol usab sa ilang financial assistance ngadto sa pamilya sa nanganak ginganlan ang himsog nga batang babae ug Maria Hilia Villarta Husul nga mao'y pagbuot sa inahan nga si Glessy Villarta. We will try to see kung unsa pay matabang, but according to the station commander police Major Iranio Regidor nga he is extending also some financial help na para ug unsa may matabang. Actually to karon dito ang iyang WCPD ang iyang PCR to extend a little help lang para sa pamilya nga magasto-gasto diha. Ang Police Regional Office 7 mohatag usab og pasidungog sa mga police tungod sa usa ka bayanihon nga buhat nga makapadaig sa hutong sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTN. Department of Education sa siyudad sa Mandaue ipahigayon ng investigasyon sa nahitabong panag-away sa mga estudyante sa Barangay Hagubiao nga nag-viral online. Superintendent adunay mensahe sa mga ginikanan ug magtutudlo ingon man ang estudyante niini.
Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Giimbestigahan na sa Department of Education sa siyudad sa Mandawi ang nahitabong panag-away sa mga tinunan sa grade 11 sa Barangay Hagubiao. Giingon nga posibleng masuspenso ang mga tinunan nga nalambigit. Mao man na, ang adto man makita nato sa result sa disciplinary investigation principal unsay iyang recommendation. Doon na by suspension, then og na suspension how many days, pero at the same time lagi ato pong tanawon diha nga mo na gingon ba nga kung dunay infraction nga nahimo, it is ang action nga mahimo po sa eskwelahan is dili po niyon ta mosobra nga mayon ta og mo fit ra po sa unsay lagda nga gituman nato may bag existing mga palisa sa DepEd. Seeing to it also nga dili pod malanganin ang pag-eskwela sa bata. Ang video sa panag-away nag-viral online. Sa video makita ang estudyanteng lalaki ni parok sa o sa lain nga tinunan nga babay. Ang usa pa ka lalaki nga tinunan ang nangilabot og maunay nakigsukmagay. Nahitabo ang insidente ni atong Nobyembre 6 sa buntag pagkahuman sa flag ceremony. Information nga atong nahibaw-an is during the time of the incident manggod, the teachers were about to prepare for classes. So katong nga period gikan sa flag ceremony na naka ang mga bata, so sila pa ang nasa classroom kaya ang mga teachers nangandam padung sa ilahang klase. So moto nga wala sign naka-inform immediately sa mga teachers until after katong na-stop na ang incident nga naa sa video. So pag-abot sa teachers, pagkahibaw nila, so ilang gipatawag ang mga bata, gi-istoryaan nila ang mga bata, gi-verify nila kung unsay nahitabo, and from there, gitawag sad nila ang parents, gi-istoryaan ang mga parents, so naay mga kanang nakuha sila nga information, and it was from that information ni proceed ta to the disciplinary action nga kanang ato ang disciplinary investigation nga atong gikandak sa pagkakaroon. Matod ni Oro nga ang naparok na babay ang napaubos na sa medical check-up sa pamilya ni ini. Napaubos na usab kini sa counseling. Sumampa sa nang gawas nga report gingong tungod sa selos ang hinungdan apan wala kini gikumpirmar sa DepEd Mandawi. Minsan sa Division Superintendent sa mga ginikanan og magtutudlo nga giyahan ang anak og mga tinunan. Mao na ba ang number one nga makatuon nato mga bata nga kung in the event nga naa sila sa situation nga naa sila sa kasuko, dili unta sila basta-basta ba nga mo gamit sa ilang force, sa ilang kusog, sa ilang kamot. Muna yan nga unta ang atong parents with the help also of our teachers can guide our learners kanang value nga to be cool even in the situation nga naa sila sa mintag usahay lagi mo na nga kanang namay gingon nila nga ang pagbasol adto na may tabo og human ang panghitabo, no? So ang leksyon diha nga how we can develop in ourselves nga kanang to stay composed, no? To stay cool even in situations nga naatas kasuko, naatas kalagot, kay mao mo na later on ana man ta magbasol pero human na nato nahimo, no? So mo na dia both mga to advice sa learners, sa parents, and even the teachers. Pero malagi ang role na nato ipasa sa parents o sa teachers nga magyahan ang mga bata. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nahatag na ang honoraria ngadto sa tanan nga mga poll workers sa Central Visayas nga nangalagad sa nakalabay nga barangay ug SK elections. Matod sa Comelec 7 nga nadawat na sa 46,000 ka mga sakop sa Electoral Board ang ilang honoraria gikan sa 5,000 hangtod sa 10,000 pesos. Mipaygayon dayon hinuon ang pipila ka mga local Comelec offices o ga honoraria nga distribution pagkahuman na mismo sa eleksyon. Ubos sa Election Service Reform Act, gikinahanglan nga mahatag ang maong nga sweldo hangtod sa Nobyembre 14 o pitsa 15 kung na 14 o 15 kaadlaw human sa election day. Kapin 5,000 ka mga trabahante sa MEPS nga nawadan og trabaho nakadawat og tag 3,000 pesos. Ubos kini sa AICS program sa DSWD nga gipundohan ni Senador Amy Marcos. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso.
Nakadawat og financial assistance nga tag 3,000 ka pesos ang kapin sa 5,000 ka mga trabahante sa MED sa siyudad sa Lapu-Lapu niadtong adlaw nga Sabado. Kini ubos sa assistance to individuals in crisis situation sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD. Human nga nawad-an og trabaho ang mga nasangpit. Nasayran nga gipunduhan ang financial assistance ni Senador Amy Marcos nga mikabat og 15 milyones ka pesos. Sama ni Marcos nga kini nagsilbing nga birthday gift ngadto kaniya sa mga nawad-an og trabaho sa MAPS. Human nagsaulog ang senadora sa iyang adlaw nga tawhan kagahapong adlaw. Waray na pera at nagpapalit na sila kasi na-retrench, na-dispense na atong mga workers, Mayo pa, July pa, at sinabi nila sa akin, saan na yung pera nung pinatak natin. So, finally, nakahanap kami. So, makakabigay tayo ng 3,000 pesos sa 5,000 is placed or retrenched work. And aton mayor and our congressman working very hard together with the peso and the dole. Ngayong mga retrenched, makahanap na ng trabaho ulit. Pero ang karamihan, wala pa talaga. Nagpasalamat hinoon si Mayor Junard Ahong Chan sa senadora sa paghatag og tabang sa mga nawadan og trabaho sa MAPS. Matod ni Chan nga kinibisan pa man ug wala nay pondo ang DSWD. Hilabi na nga paingon na matapos ang tuig diin gipangitaan kinig paagi sa senadora. So una na apiki yun. But maningkamot siya dili pag-isod ang paghatag nato sa atong mga displaced workers because naka-profiling na. So what the LGU did is all the opunganons, in every household we do profiling to those who are needy, to those who are less fortunate. We're ready if nanay ma-download for AX sa ato ang DSWD. Samtang ang Regional Director sa DSWD-7 nga si Shelane Marie Lucero nagkanayon nga kadtong mga trabahante nga nawadan og trabaho sa MAPS nga nakauli na silang probinsya. Ilaha kining i-refer sa ilang counterpart sa ubang rehiyon. Kini hilabi na akong napaubos sa profiling ang maong mga trabahante. Actually, because some of them were displaced in May, July, so taon-taon na maulit na. Pero sa gi-announce to dinihan ni Sir PM o the Mayor, some of them kay skilled workers man sila mismo kapagpahilog na para dawaton sila sa ubang MEPs, either 1 or 2 or other companies basta muhaon sa ilang skill. Fox Anthony Inso Sisi Tianus. Pagduha-duha sa daghang mga Pilipino kabahin sa epekto sa bakuna gituki sa Philippine National Immunization Conference nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Moabot sa 600 ka mga batid sa panglawas ang nanambong gikan sa 23 ka mga nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nag-abot sa Sugbo ang 600 ka mga doktor, pharmacist ug ubang vaccine advocates alang sa Philippine National Immunization Conference. Mao kini ang katapusang hugna sa ilang Asian Vaccine Congress diin ang mga delegado gikan sa 23 ka mga nasod nagpakisayod sa nimong dagan sa pagpamakuna. Usa sa mga isyung gituki mao ang vaccine hesitancy nga may problemang giatubang sa sektor sa panglawas. Ilabi na nga daghang mga Pilipino ang adunay dakong pagduda sa mga bakuna karon base na sa pagtuon sa World Bank ug ubang organisasyon. Maong gibutyag ni Pediatric Infectious Diseases Specialist Dr. Jonathan Lim nga nimong subsob ang panagsabot sa mga doktor ug ubang eksperto bahin sa vaccine hesitancy. So we have closed door meetings, we have conferences with Zoom meetings outside, so there were many shall we say sessions that were held the past 2 days, and I think we had around 89 speakers the past 2 days. Samtang pilaw-sab ka mga kanambuan sa pagpamakuna ang naisgutan sa ilang conference. Sama na lang sa kamahinungdanon sa pagproteher batok sa human papillomavirus kon HPV, ingon man ang dengue virus. Mao gyatagan og dakong gibug-aton ning usa sa mga resource speaker ang pakig-alayon sa pribado ug publikong sektor aron accessible na sa tanan ang mga bakuna. So policies would be very important, and then of course he said access and availability, and then sa private sector naman, gladly the Philippines is actually a good market for the big companies and even the generic companies to offer their safe vaccines to us. Awag karon sa mga doktor ngadto sa publiko nga di gayud mahadlok sa mga bakunang gigamit karon sa mga tambalanan, ingon man mga gipambaligya sa mga butika. Kinitod kay pinasubay naman kini sa subsub nga pagtuon o clinical trials aron makita ang kaepektibo. So
So the truth is, these vaccines wouldn't have been placed there in the market if it's not safe, because in any medicine, whether it's medicine or vaccine, safety is still the number one priority. No, and me, for example, having been involved in clinical trials for over a decade, we do clinical trials, we do researches with these vaccines and drugs. We can see na it's still safety that's the number one concern. Ian Navarro, CCTN News. Subling gitinguha sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang pagbukas sa dalan sa R. Landon Extension paingon sa Orhelio sa Barangay Sambag 2. Nabantayan nga nasiradaan na ang dalan tungod sa pagtukod sa pipila ka mga edipisyo. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uwe. Gitinguan usab karon sa Cebu City Government nga buksan na ang dalan sa R. Landon Extension lahos na ngadto sa Dan Orhelio sa Barangay Sambag 2 dakbayan sa Sugbo. Diin mulanat ang maong kalsada og 3 kilometros nga dunay gilapdon nga 12 ngadto sa 15 metros nga maoy buksan alang sa mga motorista. Matod ni Cebu City Councilor Jerry Guardo nga ang pagbukas sa maong dalan subay kini sa tinguhan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga road recovery program sa syudad diin kuhaon pagbalik ang mga road lot nga giokupahan sa mga illegal settlers. Gani gibana-bana nga adunay 15 ngadto sa 20 ka mga struktura nga anaa nanukal sa road lot ang papahawaon sa syudad ug aduna sa pipila ka mga pribadong properties nga paliton sa dakbayan aron nga maablihan ang dalan. But on a long-term nga plan, musumpay na nga to sa Aurelio, musumpay na dito sa private, unya laos na sa B. Rodriguez, open na dito pa dong sa Sambag 2. So, mahimo na siyang actually highway na siya. So, this is part of the road recovery program under sa programa ni Mayor Mike, and then in order for us to decongest ang traffic diri sa city. Adunay 200 milyones ka pesos nga gigahin nga pundo ang syudad nga gisugyot ni Guardo nga nalakip sa 2024 annual budget sa infrastructure sa syudad nga gamiton alang sa pagbayad sa mga pribadong luna ug ayuda nga ihatag sa mga apektadong pamilya. Pasabot pa niya nga kung mahuman na ang proyekto, dako kini nga tabang alang sa mga motorista, ilabi na nga himuon na unya kini nga access road gikan sa Orlando na nga maka-access sa Dan Orhelio, B. Rodriguez ug V. Rama Avenue nga konektado sa Sambag 1 ug Sambag 2. For this project, we appropriated lang more or less mga 200 million for the right-of-way acquisitions. Gipatawag na sa damo ang private lot owner during the public consultation that we have to explore. Ang maong dalan dako sab kini nga tabang sa pagdikondya sa trapiko sa Osmeña Boulevard, makatabang usab kini sa umaabot nga pagpaygayon sa Palarong Pambansa 2024 dinhi sa Sugbo. Shariza May Uy, CCTN News. Busunod, mga bagong napili nga barangay ug SK official sa Lapu-Lapu City nanumpa na sa katungdanan. Kanaaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? Balik sa atong mga balita, mga bag-ong napili nga mga barangay ug iska official sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nanumpa na sa ilang katungdanan. Kini atubangan ni Senador Amy Marcos diha sa Hopes Dome sa Barangay Gunob. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nanumpa na nitong adlaw nga Sabado ang dulaan sa 500 ka mga bagong napili nga barangay ug sa guniang kabataan TNSK officials sa syudad sa Lapu-Lapu nitong Sabado sa gabi. Ang mga bagong napili nga opisyal nanumpa atubangan ni Senador Amy Marcos dito sa Hopes Dome sa Barangay Gunob. Si Mayor Junior Dahong Chan ang nipahinumdum hinuon sa mga bagong opisyal sa barangay nga moserbisyo gyud sa ilang mga konstituente. Gipasalig hinuon ni Chan ang paghatag og suporta sa mga bagong napili nga opisyal sa barangay. The people has casted their votes to those who have proven their worth to become the bearers of change and the instruments of the people's welfare in their respective barangays. So, if you are here today to swear your oath, consider yourself blessed, for you were chosen and believed by many. Samtang si Marcos ang nibalik lantaw siyang kaagi human nga During the pandemic, how COVID destroyed of our factories. We saw all hard put to serve their communities in a hard-fought and sometimes bitter. But today, let us find the time and the compassion to put aside all the recrimination and bitterness of a campaign. Gidugang ni Marcos nga sa syudad sa Lapu-Lapu usaba nga munisipyo pa kaniadto na hitabo ang mga nagkadaian nilang kalihukan sa kabataang barangay. Patch Anthony Inso, CCTNews. Miyembro sa Disaster Risk Reduction Management sa Santo Niño Village sa Barangay Banilad niatubang sa konseho sa syudad sa Mandaue. Gipatawag sila aron sa pagpaminaw sa ilang habig bahin sa planong pagpaguba sa fish pen sa ilang lugar sa tinguhang mapugngan ang pagbaha. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadayang video sa pagbaha ang gipresentar sa Disaster Risk Reduction Management sa Santo Niño Village sa Barangay Banilad ngadto sa konseho sa syudad sa Mandaue ato sa sesyon kaganinang buntag. Niatubang sila sa konseho human sila gipatawag aron mapaminaw ang ilang habig. Una nang niatubang sa konseho ang mga tag-iya sa fish pens nga planong i-demolish sa syudad aron makatabang og sulbad sa problema sa baha. Matod sa miyembro sa Disaster Management sa village nga kanunay silang makasinati og pagbaha kung adunay kusog nga uwan, ilang buhaton pahubas ang baha gamit ang suction pump. Apan niadtong Setyembre 11 hangtod 13, ang grabe nga pagbaha human ni collapse ang retaining wall sa fish pond na himutang sa ilang luyo. O sa salabing na apektaran mao si Silvano Monzon. Sud gyud abot kanis akong waistline. So guba akong mga appliance, akong mga cabinet, tanan kuan sa suds bay guba. But akong usa ka sakyanan total loss gyud. But the worst part is na akong pamilya ngadto. Akong gipang evacuate. Motoy the worst part gyud kay mga anak nako naka-experience og inato na evacuate sila, isakay na sila og rescue boat. Giangkon sa DRRM chairman nga nibisita si kanhi DNR Secretary Roy Simato sa village. Diin nirekomendar kini matod pa nga i-clear ang fish pens. Nag-drone o nag-Google Maps, gi-Google tanan satellite makita ra man no. So ang yang recommendation good is to remove the fish nets and clean the fish pan. Clean the fish pan. So mato yang recommendation.
So dili na gikan namo, so at least lang the pispan can accommodate water na daan ba. Kung empty ang pispan, limpyo siya kay karon di man stack up man ang pispan. There are more than 1 meter to 2 meters kuno na nga hugaw. Okay, wa man na malimpyo since wala na ma-desilt since. Giplano usab sa syudad nga kini i-demolish. Labihan nga naglakip kini sa wetland sa Barangay Banilad, Kabangkalan area nga nagsilbing catch basin. Gani ang City Housing, Urban and Development Office nihatag na og notice bahin niini. Samtang ang Business Permit and Licensing Office ang nipada og cease and desist order. Mao kini ang gikabalakan sa tag-iya sa fish pens nga mawad-an sila og panginabuhian. Hinuon ang syudad ang nitanyag og financial assistance sa mga maapektaran. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga nakahuman na sa Sugbo Kahanas, nakadawat na sa ilang toolkits gikan sa Kapitolyo o TISDA 7. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugda na sa pagpanghatag ang mga toolkits gato sa mga nakahuman na sa Sugbo Kahanas Season 2 sa managlaing bahin sa probinsya. Ato sa Caravan of Services, gitulo nilang Gobernador Gwendolyn Garcia ug ubang opisyal ang starter toolkits sa kapin 4,000 ka mga checkbox graduates. Gawas niini, nadawat usab sa mga nakahuman na ang allowance nga mokabat gikan sa 2,000 pesos hangtod 9,000 pesos depende sa gipiling kurso. Kining tanan kabahin lang sa gigahing 100 million pesos gikan sa Kapitolyo alang sa pagtabang ngadto sa mga gustong makabaton og abilidad nga magamit sa ilang panginabuhian. Malipayong gitaho ni TESDA 7 Director Ramon Evan Ruiz nga apit lang mahuman ang ikaduhang hugna sa mong technical vocational program uban ang Kapitolyo sa Sugbo. And also hindi lang sila limited sa province of Cebu. Nag-export na rin sila ng workers even abroad, no? So kung ano yung pangangailangan sa abroad like caregiving, construction, doon kami nagfo-focus. Ipangadaman karon sa provincial government og TESDA 7 ang ikatulong hugna sa Sugbo Kahanas program. Laing 100 million pesos ang giandam sa Kapitolyo aron mapunduhan ang pagtunga sa mosunod pang mga beneficiaries sa gipili nilang kurso. Kung isgutan man ang posibleng kabag-uhan o kalambuan sa mga programa, igulay nung mag-agad ang TESDA 7 sa mamahimong lakang gikan sa Kapitolyo. Ang sabi ni Governor, they are already coming up with the budget for another 100 million for next batch, no? So we're just waiting. We will implement that once the funds will be downloaded to us for the training requirements. Ang tanang mga nakahuman sa Sugbo Kahanas program adunay NC2 certificate diin may mo kining magamit isip requisitos kung ganahang manarbaho abroad gamit ang ilang nahumang techbox skills. Gian Navarro, CCTN News. Dulaan sa usa ka gatos ka mga sakyan ng pandagat ang iduyog sa fluvial procession sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Naglangkob kini sa mga pump boat, speedboat ug mga sakyan ng pandagat gikan sa Philippine Coast Guard, kapulisan ug kasundaluhan. Giduyugan nila ang MV Maika 2 sa Jumalia Shipping din sakay ang imahe ni Nuestra Señora de la Regla. Ubay-ubay usab ang mga debotong nisalmot sa prosesyon ni adtong Domingo sa buntag. Diin nakahigayon sila sa pagsabwag sa buwak ngadto sa Birhen. Ang fluvial procession mao'y nagbukas sa kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, subli nangandam sa pagpanindot pa sa Cebu City Sports Center. Ilabi na sa mga ipahigayon ng Dakbayan sa Sugbo ang umabot nga palarong pambansa karong Hulyo 2024. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gibutyag ni Cebu City Sports Center Executive Director Jovito Taborada nga sa pagkakaroon ana sila sa pagsugod sa pagtrabaho sa pag-ilis sa rubber sa oval nga mao'y gamiton sa track and field ug lumba sa dagan. Sa pagkakaroon ana pa lang sa 30% ang pagtrabaho niini tungod kay ang naghimo lang mao ang taga-Department of Engineering and Public Works sa syudad gamit ang ilang mga ekipo nga available. Apan ang swimming pool nga gidumala sa pribadong kompanya, ana-ana sa 80 ngadto sa 90% nga natapos na ang pag-renovate niini. Mamahimo na sad nga buksan ang swimming pool sunod buwan kung mahuman na ang pag-finishing. So paninguhaon na to, ato lang kuan ang kontraktor nga mahuman by probably sa February.
Tungod sa kini ibid begini natugod ang city government. Mao gini palisiya sa gobyerno. Di man nato madadali gawas og private sector ang trabaho. Samtang gibutyag ni Bernard Ricablanca ang miyembro sa Task Force Palaro nga gitinguha nila nga mahuman ang kinatibuk-an sa Cebu City Sports Center sa buwan sa Pebrero ngadto na sa Marso aron nga magamit dayon sa pagpahigayon sa city og regional meet sa dili pa ang national palarong pambansa. Gawasab ni ini adunay tulo ka arko nga ibutang sa Arlandon at tubangan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug sa Dan and Bacalso nga mga entry ug exit points sa mga mutambong sa palarong pambansa. One arc is the main, kadang naa diha ron sa eskina. The other one is kani, fronting the Central Bank, and the other one is the Imol exit. Then naanatay designated nga area ani ba, designated way nga asa mo ta magkita o asa man ang kanang possible. Kay a mayor would like to have a converge na to. So there are only during the parade dili lang kay usa ang main entrance. So there are 3 or 4 entrances gagamito nato. Once we'll have the Palaro Pambansa, which is on 2024, no? Samtang giandam na sad sa local school board o sa Department of Education Cebu City ang mga eskwelahan nga gamiton unya sa mga partisipante diin gibanabana ang adunay 20 ngadto sa 26 ka mga eskwelahan kagamiton sunod tuig. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Musunod, dulan 10 bilyones pesos nga baloy sa drugas nasakbit sa managlaing operasyon sa Cebu City PNP. Karaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, usa ang nakalas samtang tulo ang naangol human sa gidaro sa ban ang motorsiklo ug mga mountain bike diha sa barangay Mabulo ning Dakbayan sa Sugbo. Gidudahang hubog ang driver sa mao nga ban. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala na mahitsura pag-ayaw kini Ford Expedition nga van human nakabangga og motorsiklo ug mga bisikleta sayo sa buntag datong Sabado sa barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Ang mong van gimaneho sa suspect nga si Jae Yun Lee, usa ka Korean national nga kasamtangan nagpuyo sa Mandaue City. Matod sa Mabulo Police Station, nagsubay sa dalan Pope John Paul II Avenue si Lee nga giingong nahubog ug una niyang nabanggaan ang Toyota Fortuner SUV human miagi sa Carmelite Monastery. Mipaturatoy sa pag-drive si Lee hangtod nabanggaan niya ang Toyota Vios nga gipalag-iya ni Erwin Conson. Suzuki Smash motorcycle nga gimaneho ni Jo Marie Bernas ug tulo ka mga mountain bikes. Apan patay na diya dayon si Bernas human nadaro sa sakyanan ni Lee din matod siyang kapikas mopaingon na unta kini sa trabaho. Tud kay nawad-an man og control ang pagmaneho ni Lee, nabangga pa kini sa poste sa Visayan Electric ug nabalitok pa ang SUV sa unahan. Hinungdan nga nakurat na lang ning inhan sa kakusog sa dagan sa sakyanan ug karit lang naglagubo ang ilang panimay.
Hilabian na lang ang iyang kakugang human nakaplagang naghigda na gawas silang panimay ang driver nga si Lee. Ni palpitit naman ako kanya, ni sud na lang ako pagawas sa kong anak nya. Mo na lang to ako nakita na ga imbis naghamnay pagpahamnay niya gyud wala gyud to siya naglihok pa. As in, na magtingog, nagpiyong na lang. Pagtaon-taon, ni kirig-kirig siya ba? Kisi-kisi siya. Gidala sa Cebu City Medical Center si Lee tungod sa kritikal niyang kahimtang. Samtang gitambalan dayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga samarang bikers. Ning pagkutlo sa balita, wapay medical bulletin sa gidangatan karon ni Lee. Kasong reckless imprudence resulting to homicide o multiple serious physical injuries ang giandam sa Bobolo Police Station batok sa driver nga si Lee kung mumaayo man kini. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, nakalasgyod sulod sa tambalanan ng Korean National nga nakabangga og mga sakyanan sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Mato di Police Lieutenant Colonel Janet Rafter sa Cebu City Police Office nga nakabsan sa kinabuhi ang driver nga si Jae-Yoon Lee pasado alas 6 sa gabi ni atong Sabado. Tungod ni ini, mamahimong dili na mulambo ang kasong kriminal nga ipasaka sa Mabolo Police Station batok sa maong langyaw. Apan mamahimong muduso pagihapon silang reklamo ang kabanay sa namatay nga si Jomari Bernas nga taga Barangay Luz ning Dakbayan. Gipahibaw sa Presidential Task Force on Media Security nga dunay kasayuran na ang kapulisan kabahin sa identity sa usa sa mga suspek sa pagpatay sa usa ka radio anchor sa Misamis Occidental. Matod silang pamahayag nga usa ka gun for hire ang namusil kang Juan Humalon samtang siya nagprograma sa nakalabay nga simana. Nasayran nga nilagikan sa Misamis Occidental PNP nga nailhan nila ang suspek pinaagi sa nahimong pagsaysay sa tulo ka mga saksi. Naninguha ang kapulisan ug ang Presidential Task Force nga madali ang investigasyon karon nga doon na sila impormasyon kabahin sa usa sa mga suspek. Dulaan 10 bilyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa managlahi nga anti-illegal drug operation gabii o ganinang kaadlawon. Mga dinakpan gipaubos sa investigasyon kung kinsa ang nagsupply sa ilegal nga drogas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 9.7 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo atol sa managlahi nila nga anti-illegal drug operations kagabi o ganinang kadlawon. Unang operation gidusad sa mga sakop sa Mambaling Police Station sa pagpangulo ni Police Major Jonathan Bethoven Taneo sa sulod sementeryo sa Ludo sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Sugbo alas 8:30 gabi nga resulta sa pagkasikop sa gilang high value individual nga si Alvin Ilaya 18 anyos alias Urut nga nagpuyo sa sulod sa Chinese Cemetery. Nakuha gikan sa suspitsado aga mga pinakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 405 gramos nga doon standard drug price nga 2.7 million pesos. Pagka alas 3 ganun ang kadlawon, laing bypass operation ang gihimo sab sa Mambaling Police Station. Inabagan sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office dito sa sitio Paglaom, Barangay Bulacau nga resulta sa pagkasakmit sa kapin usa ka kilo nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 6.9 million pesos. Ang nadakpan nga suspitsado gilang nga Serinan Taliedo Pardo, 31 anyos, kadaghan sitio Lower San Roque sa Barangay Bulacau. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ilang nadakpan sa sulod sementeryo sa Ludo. Kanunay na nga madakpan sa nanglabay nga mga katuigan sa kaso gihapon sa illegal nga drugas ngani ang magwang nini ang naana sa Cebu City Jail tungod sa gihapon sa pagpamaligya og shabu. We cannot say nga may police siya but dili po siya mo at that time mo pa na po ang ato ang sutaon but mo na ang ato ang informasyon nga nakuha nga last March 2023 under Station 4 nadakpan ang iyahang magulang po nga also an HBI. Paubos pa sa investigasyon sa Mambaling Police Station ang duha ka mga suspitsado nga nakaroon silang kustodiya kung nasa sila gikan silang supply sa legal nga drugas. Ilibin nga migawas na usab ang impormasyon nga gikan sa Cebu City Jail ang ilahang mga contacts. Matod na Rafter nga mihimo usab sila silang pakisusi kung tinuod ba ang pangangkon sa duha o kung doon na ba sila lain nga supplier sa gawas. Wala ta
hunong niya ng ilahang mga allegation nga diya daw kunugikan sa isa ka facility. We are conducting also our own kasi unknowingly basig ilahalang ng palabas and yet na anaday sa gawas. So we are not closing our doors to any information nga makuha nato based sa ato ang tactical interrogation po. Nakadul ng holiday season ng Kapulisan sa Nagben Sugbo mo palambo pa sa intelligence monitoring ilabot na sa posibleng pagdagsa sa supply sa illegal nga drugas na panglantawan nga kung daghan ang mga kalingawan sa Pasko ug sa Sinulog musaka ang demand sa illegal nga drugas nga tungod ini ila pangapahugtan ng ilang pagbantay. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga musunod sa dili padugay. Ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 42 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The gospel today is taken from Luke 17, 1 to 6. In the gospel reading above, Jesus is reminding us that we live in a society that is full of things that causes us to sin. Despite our good intention to live a holy life, we often fall short of the glory of God. That is why there is a need to abide in Jesus all the time, because apart from Him, we will go astray. Jesus cautions us to be aware of our words and action so that we will have a positive influence on others instead of causing them to sin. He used of the word milestone and being thrown into the sea is a strong warning that we should never be an instrument for others to stumble. As the disciples, our task is to bring people to God. Mo yun na ang atong tahas pagdalag balik nga to sa katawhan nga to sa Ginoo. Not to drive them away. Mo kini ang usa ka manungdano natong tawag sa Ginoo. Busa ato gyud kining buhaton. Dili kay baliwala lang nato kini. Makaigsunan. Buhaton gyud nato kun unsay gisugo sa Ginoo. In today's world, we often hear of scandal inside and outside of the church involving people that we look up to. Mo kini hinungdan nga mga uban din nawala sa simbahan. Mo kana akdingon. Biyaan ba na nato si Kristo kay nakasala si Judas? Wala labot si Kristo. Wala labot ang atong simbahan. No? Let us never allow ourselves to be negatively influenced by them. Instead, let us pray for the forgiveness of their sins and their conversion. As we continually pray for the forgiveness of our own sins and our conversion, indeed, we are tempted in every way, but let us not be disheartened. We ask the Lord to increase our faith
and to strengthen our resolve to avoid the occasion of sin, aware of our own shortcoming. Let us be forgiving of others who commit sins. We too have their own struggle. When we learn to forgive, we grow in faith. The gospel shows that having faith may give power to those that are considered to be the lowest level in the society. As the Lord has compared a mustard seed to a tree, a simple person should influence a lot of people if they have faith in what they do. Even though the people who are not of noble or wealthy origin are able to achieve greatness, if they have faith in their deeds and goals in life. Hence, we should always keep in mind that as a child of God, we should be a vessel of blessing for other people, for we are created as an instrument of God. Jesus calls us to put our faith in Him. His greatness is unrevealed, and He always knows that what is best for us. Often in our lives, we experience challenges and hardships. These are tests of our faith. Bad days will come, as these are unavoidable. But the more we think that we feel so unfortunate, the more we should hold on to our faith to Jesus. Always keep in our mind that there will be better days ahead. We simply have to trust in our Lord, our Savior, as He will never forsake us. Di nyo kita niya biyaan. Kunit lang ngayon kadto kaniya. Kay naa siya kanunay. Nga magatabang ka na to. Putang na to itong kagalingon sa presensya sa Ginoo. Salan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, yes, we are weak, but that is not the reason to accept that we fail because we are weak. No. To me, we are strong because you are with us always. So Lord, be with us always in all the time, the second, if we are always with you, who can be against us? So Lord, continue to be with us. Continue, Lord, to protect us so that we can be an effective instrument of yours. Yes, Lord, we want to bring back more soul to you, Lord, but we cannot do that without you. Let the Holy Spirit always be in us to give us all the wisdom and knowledge. Yes, to serve you fully. Kining tanan lang itong amahan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kasi Hesus Kristo. Ug sa pagpangama sa mahal nga Birhen, Mama Mary. Amen and amen. Salamat samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa mga kaiksona na pupuso sa mga atong panaguban, tomorrow, see you. Shalom.